out my love to the whole Villanueva family. Nag-heart to heart kami ni Brother Joel, and So nag-heart to heart sila. even if I know the cost, it's not something you can feel unless ikaw talaga. Even if I know the cost, ibig sabihin yan pag syempre halimbawa si Cayetano, wala siyang impending case. Wala siyang pending case, kumbaga. Hindi siya nababanggit ni Rimulya. Ang point niya is madali lang magsalita na, uy, traidor yan, magbabaliktad yan. Kasi wala ka doon sa sitwasyon. Halimbawa, pag si Cayetano kasi ay merong pending case or nabanggit na ni Rimulya, tapos itong kasama niya si Joel Villanueva ay nabanggit nga, ay ganito parang, SP Cayetano, sana maintindihan mo ako. Although alam ko na hindi ako guilty, alam ko na malinis ang aking konsensya. Parang napakahirap kasi sa akin na mapasok ako sa kulungan eh. May pamilya ako, tapos mga anak ko, mga chicks ko, hindi na ako makabasketball. Mahirap kasi. Parang hindi ako handa. Sasabihin ni Joel kay Cayetano. So si Cayetano, kung meron siyang pending case din, madali lang sa kanya na maintindihan yung sitwasyon ni Villanueva. Pero kung wala siyang pending case, parang magja-judge pa siya na, bakit ka ganyan? Ba't ang traidor mo? Bakit ganun? Ba't hindi mo ba iniisip ang taong bayan? Parang ganun eh. So, kung lalaliman natin yung sinabi ni Cayetano, even if, sabi niya, if alam ko yung cost, that cost is the definition of yung, yun, parang sinabi ko na parang ganun ang sinabi siguro ni Villanueva na hindi pa ako handa eh. Hindi ko kaya. So, sabi niya, even if I know the cost, hindi ko maintindihan kung wala ko dun sa sitwasyon na yun. Yun ang sabi niya dito. So for example, may mga anak-anakan ako. Anak-anakan. May anak ka, may pamilya ka, may kabit ka. Pero siya real yung nararamdaman ng anak. May asawa ko, pero iba yung nararamdaman ng asawa ko sa pinagdaanan nilang mag-asawa, di ba? So it's different for every single person. For Senator Cheese, for Senator Jinggoy. Senator Jinggoy, nandun ako in the room nung kinukuha siya, and no one can say that we understand how his wife felt, especially after alam nung wife niya na talagang inoffer sa kanya, hindi ka makukulong, kumampi ka lang sa administrasyon, kumampi ka lang sa grupo ni Ping Lacson, ni Senator Tito Soto, Win Gatchalian, etc. No? So, may kosto mga kababayan, ang kalayaan at independence ng Senado, independence ng Philippines. So, but yung, kaya sabi ko, we don't need to be anti-China or anti-US to be pro-Philippines. You can be pro-Philippines without being anti-anyone. Kailangan lang independent ka. Ang pinagkaiba lang kay Jinggoy, despite the fact na alam niya yung kahihinatnan or alam niya yung hindi na niya masyado makikita ang kanyang pamilya, yung hindi siya makadalo sa birthday ng kanyang nanay, and the rest, walang kalayaan. Syempre, detain ka niyan, kulong ka niyan. Sige pa rin. Hindi niya isinuko ang kanyang prinsipyo. Yun yung pinagkaiba ni Jinggoy sa mga iba niyang kasamang may pending case. Panoorin natin yung mga linyada nitong si Villanueva at magigets mo doon sa kanyang mga linya na yung linya niya linya na nung Gatchalian Block. Tingnan natin. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Nito pong mga nakaraang linggo, naging sentro ng mga balita at bangayan sa social media. Dito kasi niya, sabihin kasi ninyo or ng iba, Joe, wala naman sinasabi. Alam nyo, kahit walang sinasabi yung mga yan, just read, not between, beyond the line. Maintindihan mo, magigets mo kung saan napatungo mga to Remember Cheese Escudero? Ano nangyari sa kanya? We believed na hindi siya babaliktad. Pero nakita natin yung mga ugong-ugong na may babaliktad. Tapos
dinidismiss natin, hindi yan babaliktad. Yung mga naranasan nila doon sa Senate siege na under attack, hindi yan basta-basta. Ang pundasyon matibay, ganun tayo, di ba? Pero kung babalikan ninyo, tumahimik siya eh. Pagkatapos nun, tumahimik siya. And then magulat ka, bigla siyang nag-appear doon sa session ng mga bugok. Eto, kumbaga doon kay Cheese, nakita na natin yung senyales during that time. Pero inignore na lang natin kasi yung ang pagkabilib natin na hindi yan. Alam natin, syempre matapang siya that two names that cannot be mentioned, minention niya. Dito naman, nakikita na natin, eto, may senyales na eh. Yung mga senyales na, ito na yun. Ang minamahal nating institusyon, ang Senado ng Republika ng Pilipinas. Biglang biglang ang sabi mamahal nating institusyon, minamahal nating institusyon. Nag-ugat po ang mga kaguluhan sa magkasunod na pagpapalit ng liderato ng Senado noong May 11 at June 3. Sa kaliwat Which is, sinuportahan mo. Kanang issue tungkol sa Senado at sa mga problema ng bansa, tinatanong po ng ating mga kababayan, saan ba tayo kakampi? Tinatanong ka, saan ka ba kakampi? Pag tinanong ka saan ka kakampi at kung ikaw ay may paninindigan at matapang kang harapin regardless, kagaya ni Jinggoy. Anong sabi ni Jinggoy? Hindi ako lilipat. Hindi ako lilipat. Sabi niya, 'di ba? Pinanindigan niya hanggang sa siya ay pinailan, inaresto, ikinulong. Kumbaga, yung kanyang sinabi napatunayan niya. Pero ito, tinatanong ka ng rekta ng taong bayan. Lilipat ka ba? Saan ka kakampi? Yung paligoy-ligoy ng mga sinasabi mo, hindi mo madiretsa. Di ba ganun tayo? Pag tinanong ka ng tao tapos nagsisinungaling ka, hindi mo madiretsyong sagutin yung tanong. Pero kung totoo ka at totoo yung sasabihin at sinasabi mo sa tanong ng tao, rekta din yung sagot mo. Pag tinanong ka, babaliktad ka ba? Ang sagot mo, hindi ba't ako babaliktad? Ganun. Pero pag tinanong ka ng tao, babaliktad ka ba? Ang tanong mo tayo po ay para sa taong bayan. Gusto natin magtrabaho para sa Senado at para sa taong bayan. Hindi naman yun yung tanong di ba? Kasi alam na natin that you guys have been working for the taong bayan. But we have a different issue ngayon, which is yung tanong, saan ka kakampi? Kung hindi mo masagot ng rekta yan, alam na namin. May mga nagpapakalat po ng mga kung ano-anong social media post at haka-haka tungkol po sa atin. At tila po ba, pilit tayong inilalagay sa gitna ng mga nag-uumpugang bato. Ano man po ang estado ng politika sa bansa, malinaw na malinaw po sa atin ang ating kausa. Dahil po sa inyong mga panalangin, pag-aayuno, lalo pong tumitibay ang ating paninindigan na lumaban lamang para sa katotohanan, para sa katarungan, at para sa katwiran. Bilang aking pamilya sa JIL at kaisa niyo po sa pananampalataya, nais ko pong magbukas ng aking puso. Di ba? Kung para sa bayan, ganito ka dapat Hindi po tayo matatakot. Nung tumating yung Hindi tayo matatakot. flood control, binabanggit nga ni Senator Alan, bago pa siya umalis sa Senado, bago maging DFA Secretary, puro speech na si Joel Villanueva. 2023, panay speech na ni Joel Villanueva sa flood control. Sino ba ang unang nag-expose ng flood control? Ako! Sino ba ang unang nagsabi that there is 1.44 billion pesos a day? Ikaw, naninigaw-nigaw ka nga dyan Pero ngayon, tayo po, para sa taong bayan. Pero dito, sumisigaw siya. Budget of the government sa flood control! Parang si Hulk Hogan Tapos ngayon, kasali ka daw? Tapos dito ngayon, Sa inyo,
Hindi po madali ang ating pinagdaraanan nitong mga nakaraang buwan. Saksi po kayo sa mga galaw ng kaaway laban sa atin. Tunay po na may mga sandaling kailangan mong pumili kung ano ang tama, kahit hindi po ito ang pinakamadali. Para po sa akin, malinaw na malinaw ang sagot. Higit po sa politika, ang pananagutan ko po ay tanging sa Diyos at taong bayan. Dumaraan po tayo ngayon ang ating bansa sa sunod-sunod at patong-patong ng mga problema at pagsubok. Hindi pa nga po tayo lubos na nakakabangon mula po sa matinding pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Alam namin. Kaya nga hindi tayo kakaraos diyan sa ganyan kasi talamak tayo sa korupsyon. Pero kung sapat-sapat siguro yung pera natin kahit dumating yung mga ganito, at least kahit papaano makakaraos tayo. Hindi yung ganito na mahirap na nga tayo, kinurap na nga yung pera ng taong bayan tapos may crisis pa tayong ganito. So, unahin muna natin i-solve paibalik yung perang ninakaw nila, accountability para sa nangurap. Yung mga ganun ba, at least somehow ma-alleviate yung corruption at ma-alleviate yung hirap ng taong bayan. Yun naman dun Di ba kasi kaya nga tayo nagsama-sama Kaya tayo magkakasama ngayon kasi ang laban natin, laban sa korupsyon. Pero ngayon, ano nangyari? Dulot po ito ng digmaan sa Middle East. Patuloy po na bumabagsak ang halaga ng piso laban sa dolyar na lalo pa pong nagpapahirap sa ating mga kababayan Alam namin. Pilipino. Patuloy po na tumataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin na Alam din namin yan. direkta pong nagpapasakit sa bulsa ng ating Alam mo ang gusto naming marinig? Yung ganito. Eh di wow! Yung ganyan. Yan yung gusto naming marinig. Hindi sa dahil gusto lang namin marinig. Ang ibig sabihin, kaya gusto namin marinig ito. Kasi ito yung laban natin Kaya tayo naghihirap. Kaya tayo ganito sa krisis na to. Naghihirap tayo sa krisis. Kasi korupsyon, talamak. At sabi mo nga, ikaw yung pinakaunang naglabas at sumigaw ng flood control issue. So bakit ngayon parang ang sagot mo na tayo po kailangan natin magtrabaho na, tama na yung puro away. Hindi naman pang-aaway yung ganito di ba? Ito po ay pagtatama sa mali. Kaya nga accountability at saka check and balance. Ba't nawala na to? Ba't ngayon mga kababayan. parang naging vlogger ka na rin para kang si Bongbong Marcos na ganito. Nagbablog ka na ata ng ganyan Alam namin na nasa hirap tayo. Mataas pa rin ang antas ng kawalan ng trabaho at marami pa Alam namin. rin pong hirap Ang tanong, ano solusyon? Tatahimik na ba tayo sa korupsyon? na hirap makahanap ng matatag na kabuhayan. Nananatili po ang Pag mali man ako dito sa aking parang forecast, pag mali man ako dito, magsosorry ako. Pero ako malakas talagang kutob ko Malakas ang kutob ko na itong mga bitaw niya ngayon, iba yung dating. kanta ng isang super El Nino na maaari daw pong Naging Bongbong Marcos vlogger ka na. Para kang vlogger magpalala ng kalagayan ng ating bansa. At ngayon nga po, isa na namang matinding dagok ang tumama sa ating bayan matapos yanigin ng 7.8 magnitude na lindol ang maraming bahagi ng Mindanao na nagdulot po Ngayon walang ba alam yan? ng pangamba at panganib sa libu-libong pamilyang Pilipino. Bakit hindi mo sabihin kay Marcos Jr. instead na mag-Van Donor kayo niya, mag-cheers kayo, magtutoast-toast kayo ng mga mamahaling wine dyan, bakit yung gastos na lang dyan sa Van Donor na yan, idagdag na lang na itulong sa mga nasalanta. Yun na, mas maniniwala, makikinig pa ako, maniniwala pa ako. Pero yung magbibigay ka lang ng ulat na, tayo ay nasa na naman, unos ng lindol ngayon. Anong klase? Pino. Kailangan na po ang agarang tulong ng ating mga kababayan, ating mga agarang tulong tapos special session? kapatid sa Mindanao. Ang nakakalungkot po, hindi po makapagtrabaho ng maayos ang Senado. Bakit?
Hindi lang po dahil sa issue ng liderato, kundi dahil sa mga lockdown at patuloy na banta sa Dahil sa issues ng liderato, kaya may lockdown. Wala namang lockdown kung walang issue sa leadership sa Senado eh. Sabihin mo yan kay Marcos Jr. seguridad di umano ng ating Kasi si Marcos Jr. ang kanyang nire-recognize ay si Gatchalian. So, by having a legit Senate President, there you go, a President recognizing another Senate pro tempore, then that creates a division. Kaya tayo may lockdown ngayon kasi ayaw nilang matuloy yung kay Marcoleta at Pia Cayetano. Naiipit po ang mga kawani ng Senado na nais lamang pong makapagtrabaho. The Senate staff should not be caught in the middle of this political fight. Hindi po pwedeng puro away na lang. Bilang mga naging linya na alam mo yung linya ng kabila yan eh. Puro away. Linya nila kasi babato nila sa atin yung ginagawa nila. I mean, yung asking for accountability is not actually away. It is asking the government, the public officials to show us, give us a clear evidence or clear picture of what's going on with our pera, budget, accountability, checks and balances, ganun. So, hindi po yun pang-aaway. So, the mere fact na nagkaroon tayo ng sinuportahan mo yung change ng leadership sa Senate. Anong ginawa nila? Inano nila si Bato, inano nila si Jinggoy. So, hindi ka ba magsasalita? Dahil dyan. Ngayon, sasabihin mo, bigla kang, alam mo yun, parang, nauntog ka, parang ganon. Nananaginip ka nung sumama ka sa kanila. Sasabihin, huwag tayo mag-away-away. Lingkod bayan, prioridad po natin. Dapat ang siguruhin. Kaya nga Cleophene, dami pang palabok eh. Daming palabok. Ito malinaw to, hindi to palabok. Ito, hindi to palabok. Kaya ko pong tingnan ang bawat isa sa inyo dito, mga kapwa ko JIL! Mata sa mata! Wala tayong flood control! Hindi tayo sangkot sa katiwalian! Kayang tignan sa mata. Okay, ako at this point in time, naniniwala ako na kaya niya talagang tumingin sa mata. Pero ngayon, hindi niya kayang tumingin sa mata natin kasi hindi na niya kayang panindigan yung kagaya ng ginawa ni Jingo Estrada. Noon, kayang tumingin sa mata ng mga nag-aakusa sa kanila. Nakita niya yung support ng tao sa kanya eh. Ngayon, nung siya ay naiipit na, nakita niya na, malapit na siyang makulong, hindi na niya tayo makita sa mata. Kasi nahihiya siya na siya ay babaliktad. Na patuloy na nagtatrabaho ang bawat isa sa atin, lalo na ang Senado, para po sa ating mga kababayan. Grabe, ang sipag Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there. Yan ang senyales. Yan ang senyales na mabaliktad siya. Under the weather si Sir. Oo nga. Ayan, pero salamat po sa pagpapaunlak ko na, Sir. Meron pong ito na muna, Sir, itatanong namin. Si Senator Joel Villanueva, meron po siyang sinabi, recorded message niya para sa mga members ng Jesus is Lord Fellowship na pag nagpatawag ng special session, ang presidente, dadalo siya. Sa ano po ang dating nito sa inyo? Anong significance nito, Sir? Dadating siya. Actually, hindi lang siya. Kami lahat dapat mag-attend ng special session. Kasi merong reason yan eh. Halimbawa, natatandaan ninyo, hindi na nakapag-meeting yung Commission on Appointments, di ba? Kasi nagkagulo-gulo. Ngayon, may mga at least, I think, 5 official doon due for promotion to either Commodore or General, Brigadier General, na aabuti ng ban, doon sa 1-year ban. Meaning, yung kanilang birthday. So,
meron daw kasi silang session. Kasi ganito nga, may promotion, may CA, abutin ng ban, kunwari. Pero bakit si Senate President Alan Peter Cayetano, ano pa siya, undecided. Parang ayaw pa niyang umattend. Si Senador Alan Cayetano kung dadalo sakaling magpatawag. Wala pa namang desisyon si Senador Alan Cayetano kung dadalo sakaling magpatawag nga ng special session sa Senado si Pangulong Marcos Jr. Balita mula sa Senado at Radyo Patrol, Robert Mano. Undecided. Meaning, posible na hindi siya dadalo. Special session. Siyempre, marami nang papasok dito kasi sasabihin nila, ito po ay pakikinggan natin yung appointment ng CA doon sa mga generals, Commodore, at kung sino man dyan kasi sila ganito. Alam nyo, gagawin nila dyan yung nangyari din nung last time. Ito, maalala ninyo ito. Yan. Maalala ninyo yung time na to kung saan biglang dumating si Cheese. Yan. Biglang dumating si Cheese dyan. Ayan, so, biglang dumating si Cheese. Prior to this day, diba sabi nila, nasaan yung mga majority? Kailangan natin magtrabaho, may nag-aantay dito ng appointment, commission on appointment para doon sa mga general, nakakahiya, sabi ni Soto, diba? Sabi nilang lahat. So nung the next day, which is itong day na to, dumating si Chis Escudero, ang bilis nilang nag-vacate ng mga committees, tas nagboto sila, inilagay nila si Gatchalian, inilagay na sila kung sino-sino dyan. Pagkatapos niya, nag-adjourn na sila, nag-senide na sila. Hindi na nila pinag-usapan yung sinasabi nila na commission on appointments. So ngayon na naman sasabihin nila, ito, kailangan natin magtrabaho. Sa special session, kailangan natin magpakita. Para yung sa commission on appointments, kawawa naman sila, ganon. So, idadaan na naman nila sa kunwari meron tayong asikasuing trabaho. Which, hindi naman talaga yung gagawin nila. Nakita nyo nga kung paano sila mag-celebrate dito May palakpakan pa. Paano ba kayo? Diba? So, pagkatapos niya, ano nangyari? Walang trabaho. Walang trabahong ginawa nila. In fact, anong sabi nila? Work from home na. Kaya huwag nyo kaming linlangin kasi hindi na kami naniniwala dyan. Ano pa sabi niya? Una po, maghahain tayo ng resolusyon para matiyak na may sapat na pondo para resolution, maghahain ng resolusyon. Parang familiar yun Ayan. Diba? Talagang yung linyada na yan, alam mo, mahuhuli ka sa sarili mong bibig talaga Kahit hindi mo sabihin sa amin yung word mismo, yung mga linya na. Ayan, Senate Bill number 2259. Kiko, isinusulong ang karagdagang 15 billion pondo para sa mga apektado ng Mindanao earthquake. So anong sabi ni Ano sabi niya? sa relief, rehabilitation. Diba? Relief, rehabilitation. Ulitin nga natin. Ligang batas. We will be there. Una po, maghahain tayo ng resolusyon para matiyak na may sapat na pondo para sa relief, rehabilitation at muling pagbangon ng mga lugar na tinamaan ng lindol sa parte ng Mindanao. Kailangan pong malaman agad ng mga ahensya kung ano nga po ba at gaano kalaking tulong ang kailangan ng bawat komunidad at pamilyang Pilipino. Pangalawa, isusulong po natin ang mga pinakakailangang mga panukalang batas. Lalo na po yung mga panukalang nasa huli na at ikatlong pagbasa. Ikatlo, bibigyan katiyakan po natin ang ating mga kapwa lingkod bayan na naghihintay ng confirmation ng kanilang mga appointment. Diba? Yan yung sinasabi ni Lacson. Na po ang mga opisyal ng ating sandatahang lakas. Commodore. Kapin mo, Commodore. Mga kapwa kong manggagawa sa ubasan ng Panginoon. Hindi po ito panahon ng kampihan. Wow! Biglang ganun ang sinabi, no? Pero noong araw, ano sabi niya? Hindi kayang bilhin ng salapi
isagapin ang ating prinsipyo na paglingkuran ng Diyos at ang ating bayan. Ginamit po mo yung Diyos. Yes, pero ngayon, hindi po ito panahon ng kampihan. Kapag may kababayan po tayong nangangailangan, tungkulin po nating tumugon at maglingkod. Ay, sabihin mo yan sa mga nag-walkout. Noon hanggang ngayon, klaro po sa atin. Klarong-klaro po sa atin. Klarong-klaro na sa amin, ang dahilan kung bakit tayo narito bilang lingkod bayan. Klaro po sa atin kung bakit tayo ay dinala ng Diyos sa klaro na po sa amin. Posisyon na ito. Tungkulin po nating protektahan ang ating institusyon. Tungkulin protektahan. Institusyon? Yung simbahan nyo? Yung maleta? Gano'n? At unahin ang kapakanan ng bulsa. Mga kababayan. Higit po sa lahat, patuloy po tayong maninindigan para sa Diyos at para sa bayan. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat. Ito yung para sa bayan. Na paglingkuran ng Diyos at ang ating bayan. Paglingkuran ng Diyos at ating bayan. May resibo po tayo dyan. May resibo po tayo. Ngunit gusto kong sabihin dito sa kalagitnaan. I love you na, Joel. Wag na tayo magulat. Kasi nagkagulatan sa Senado nung si Chis Escudero lumabas Na-ignore lang natin yung mga senyales. Pero ito, mas halata yung mga senyales dito. Si Chis medyo, medyo tahimik siyang nagtatrabaho Dito yung linyada ni Gatchalian tuloy, ni Villanueva, sobrang halata na. Siyempre, marami siyang mga kailangang protektahan. Unang-una, yung tatay niya, yung simbahan nila, yung pamilya niya, kumbaga marami siyang pwedeng protect or kailangang protektahan. So, heads up lang para sa atin lahat, wag na ho tayo magulat kung bukas o sa mga sumunod na araw, maaring hindi bukas o maaring bukas, na tayo magulat kasi we have seen the signs. At ito na ngayon. Hindi naman gagalaw ng ganyan yung presidente. Hindi man siya magsasabi ng ganyan kung hindi siya sure na mangyayari yung pangyayari na yan. It has been done many times in the past na akala natin hindi mangyayari pero nangyari under Marcos administration. And in fact, I have this gut feelings na it might be na pati tanungin natin si Senator Alan Peter Cayetano, it might be na alam na niya kasi nga nag-heart to heart sila Nasabi niya, 'di ba? Hindi indirekta niyang sinabi na nag-heart to heart kami, even if I know the cause, hindi maiintindihan pag wala ka doon sa sitwasyon na 'yon. That is very telling na ako, for me, kung i-decipher ko yung kanyang mga sinabi na yan, hindi rekta, pero it means to me na umamin itong si Joel Villanueva na lilipat na siya sa kabila. And for all we know, I mean, the character of Alan Peter Cayetano, very naman siya very siya, kumbaga sa mga pagkakataong ganito, civil siyang tao and kahit masakit, na-accept naman niya. So, I have this really, doubt na alam na niya yan. Alam na niya yan.